Ayun o, si Dodot to. Si Vice Mayor o, picture. Ayan, mga kalagabong ating Vice Mayor na si Dodot. Ayan, Dodot Jaworski. O, ayan o. Ayan. May kuko sila dito sa Palati o pinagbuhatan. Pag 4 weeks, hindi pa yata nakakadaan pa rin yata ngayon eh. Pero pamamaya-maya, dito na. Sa ating balota ng Maynilin, Councilor Kiko Russia. Number 13 sa ating balota, Councilor Paul Santiago. Number 14 sa ating balota, Councilor Coach Paul Sinogan. At number 15 sa ating mga balota, Councilor Simon Helena Pantoko. At sa Distrito Bus naman, ang number 1 sa balota, Councilor Buboy Agustin. Ang number 8 sa balota, Councilor Angie Balolon. Ang number 10 sa balota, Councilor Ryan Enriquez. Ang number 13 sa balota, Councilor Warren Inocencio. Ang number 14 sa balota, Councilor Manu Martinez. At ang number 15 sa balota, Councilor Boy Nagpasan para sa giting ng Pasig! At syempre, talaga naman partner, ramdam na ramdam natin ang suporta ng bawat Pasigenyo para sa ating giting ng Pasig. Kaya naman, maya lang po, tayo po ay magsisimula na at syempre, ang ating pong bagong giting ng Pasig ay makakapagsalita, maririnig natin ang kanila pong bawat plataforma at bawat nagawa na sa ating lungsod ng Pasig. Kaya naman, sa lahat po ng ating Batang-bata pa si Big Soto, ano? Batang-bata eh, oh. Okay, papirma kayo ng papirma. Ayan o, papirma. May drone, ayun yung drone, no? Ayun ang drone. Ayun, no? Ayun, natado. Dahil po sa nais makaupo ng iba, sinisiraan ang pangalan ng ating butihing mayor. At bilang Pasigenyo, hindi po bilang vice mayor ninyo, bilang isang Pasigenyo, nakakasakit po ng damdamin. Pero ako'y naniniwala rin naman mga Pasigenyo ay matatalino. At hindi basta naniniwala sa mga ganyang paninira at panluloko. Tama ba? Kaya sa susunod na eleksyon, pakita ko natin i-landslide victory natin, Mayor Vico Soto! Tumindig po ang giting ng Pasig sa pamumuno ni Mayor Vico sa isang malinis na pamamahala, isang mabuting pag-gobyerno. Ito po ang angkla, pundasyon ng giting ng Pasig, good governance. Sabi ng iba, hindi daw importante ang good governance. Pero ito rin po ang dahilan bakit po ang Pilipinas ay napag-iiwanan na ng ating mga kapitbahay na bansa sa buong Asia. Pati ang Vietnam, naiwanan na po tayo. Hindi lang po ang problema ng korupsyon dito sa ating lungsod sa Pasig. Yan po ay kalat sa buong Pilipinas. Kaya po kakaiba tayo sa ating lungsod. Pero ngayon, nais ko naman pong ipaliwanag sa inyo bakit importante ang good governance. 2019, binigyan nyo ng mandato ang ating mayor. Pinamahan pa tayo ng pandemya, kalahating taon, halos nakasara po, naka-lockdown tayo lahat, sarado lahat mga komersyo.
Pero imbes na bumaba ang koleksyon natin, yumaman pa ang ating lungsod. By 2022, ang budget ng Pasig nasa 13.5 billion. By 2024, 15 billion. 2025, mali, parang mali yan. 2023, 15 billion. 2024, 17 billion. And 2025, 22.4 billion pesos. Sa loob na kakaumpisa pa lang ng 2025. Actually, 5 taon pa lang po nakikalipas. Mahigit doble na ang tinaas ng ating yaman. Bakit? Dahil ngayon, alam ng taong bayan, ang pera ng taong bayan napupunta sa tama, hindi napupunta sa bulsa ng politiko. Ang tao ngayon willing na magbayad ng buo. Dati magbabayad ng 100, sasabihin ng tatanggap, huwag na kayo magbayad ng buo. 60 lang bayad nyo, may discount po yung 40, pero 30 lang yung resibo. 30 po, aming hati-hati na kami. Ginawa po ni Mayor Vico, tinanggal niya po yun. Kaya napaka-importante po ng leadership by example. Alam niyo bakit? Dahil dito sa Pasig, marami po tayong pondo na pwedeng itulong sa ating mga kababayan na kailangan ng assistance. Kaya dito, ang solo parents po natin nakakatanggap ng 1,000 amat mula sa ating lokal na pamahalaan. At ulitin ko, ang solo parents sa Pasig, rinirespeto dapat yan. Ang solo parents sa Pasig, minamahal at inaaruga dapat yan. Hindi po natin dapat pinapastos ang ating mga solo parents. Alam na yun. Huwag na rin magalit. Puso mo, ate. Ang ating PWD sector, PWD naman. Ang PWD po natin, nakita po ni Mayor Vico, meron pa po tayong available na mga pondo. Ang gawin natin, pati PWD natin, na bedridden, bigyan na rin natin ng social pension. Itong taon na ito, may implement na social pension para sa mga PWD. Ulitin ko, lahat po ito mula sa senior, sa solo parents, sa PWD, kailangan po ng pondo ito. Bakit meron po tayong programang na ipapalawak? Mahal nyo. Pero ngayon po, nasa dito yung mga taga Distrito 2. Distrito 2! Una po sa lahat sa mga Distrito 2, maraming pong salamat dahil nung 2022 po, ako po ay pinanalo nyo bilang isang konsehal. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta at tiwala. At kung pwede bang humiling ng round 2 para maging konsehal ninyo? Alam ko naman po noon, napapanood nyo ako sa TGIS. Tama po ba? Thank God at Sabado. Sino dito yung mga batang 90s? Taas na kamay! Yeah! Sino naman dito yung nanonood ng Pulang Araw? Sa ngayong pagkakataon, huwag niyo akong tawaging Carmela Borromeo dahil nananampal ho ako. Pero alam ko po, nung ako po ay pinanalo nyo bilang konsehal, ibang TGIS po ang pinakilala ko sa inyo. TGIS, tapat, gawa, ina, serbisyo. Tapat sa Diyos, tapat sa tao, tapat sa trabaho. Gawa, hindi puro sa mga Pasigenyo. Kaya ito pong darating na halalan sa Mayo, hihingi ulit kami ng tulong at suporta. Hindi na lang po pang sarili, kundi pati po sa buong giting ng Pasig. Dahil po, ang laban ng giting ng Pasig ay hindi na lang po laban ng kahit na sinong politiko. Hindi na lang po to laban ng kahit sinong personalidad. Laban na ho ang giting ng Pasig ng prinsipyo ng mga Pasigenyo. Prinsipyo ng mabuting paggogobyerno, ang good governance dito sa Pasig, ipaglalaban natin para tuloy-tuloy ang good governance dito sa ating lungsod. Prinsipyo ng bukas na pamahalaan at prinsipyo ng may pananagutan sa batas at sa taong bayan. Ang prinsipyong may integridad dahil sa giting ng Pasig, puro katotohanan lang ang sasabihin namin dahil meron kaming mga resibo. At ang pinaka
pinakapaborito kong prinsipyo ng Giting ng Pasig ay ang prinsipyo ng pagkapantay-pantay ng bawat Pasigenyo. Kaya ito pong pangalawang termino po ang magiging mission po natin. Kasabay ho ng pag-unlad ng Lungsod Pasig, ang pag-unlad ng bawat Pasigenyo. Yan na po ang magiging mission natin. At sana ho, ngayong darating na halalan, huwag niyo pong kalimutan ang aking numero na kahugis ko. Para hindi na rin makalimutan, taas ang kamay ng ganito. Sa balota, Angelo de Leon, TGIS. Pero bukod doon, hindi lang po number 8 ang dapat yung i-memorize mula District 1 hanggang District 2. Dapat po sa Pasig, vote straight, Giting ng Pasig tayong lahat. Maraming salamat. Mabuhay tayong mga Pasigenyo. Mabuhay ang Lungsod Pasig, and God bless us all po. Maraming salamat. Maraming salamat. Muli natin yung boto number 8 sa Pisahala Angelo de Leon. Ang susunod Congressman Roman Romulo. Magandang gabi, Pasig. Una-una, batiin ko na po yung nanay at tatay ko na present po ngayon na gabi po kasama natin. Una po, no? Ayaw na natin masyadong mahaba, pero sa totoo, importante po sa amin yung straight Giting. Ito lang po. Salamat po. Kung narinig po ninyo kanina, si Vice Mayor Dodot Jaworski. Sana po, naalala po ninyo yung mga sinabi ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Sa totoo po, marami siyang nabanggit. Pero sana po tumatak sa isip po natin ang isa sa pinakamalaking tulong ni Vice Mayor Dodot sa atin ay yung kanyang pag-aayos ng ating 11th Council. Sa totoo po, dahil kay Vice Mayor Dodot, una, naging transparent po ang 11th Council. Lahat po ng pondo ng 11th Council require ni Vice Dodot na hindi dadaan sa kamay ng kahit na sinong politiko. Sabi niya, dapat CSW diretso sa tao. Maganda yun, Vice Mayor Dodot. Pangalawa, napakarami pong ordinansya ang pinasa ng 11th Council natin. Lahat po ng binanggit kanina, lahat ng sektor, kung walang ordinansya po yun, ang hirap pong patupad. Pinakita po, para hindi rin tayo masyado mahaba, babanggit lang po ako ng isa na talagang gusto ko po sanang magawa. Nagawa ko na sa House of Representatives. Gusto ko po matuloy natin talaga. Ito po yung nabanggit na rin po kanina ni Vice. Meron po akong bagong panukalang batas. Pasado na ang third and final reading sa House. Sa Senado po, in fairness, dinidinig na nila. Ito po yung Education Pathways Bill. Ito po yung pagreforma ng talagang napakahirap o nagpapahirap na K-12 program. Sa totoo po, kahit ganong kaganda ang intensyon ng isang batas, kung talagang mahirap ma-implementa, napakahirap po talaga yun. Sa totoo po, pahirap yun sa taong bayan. Kung maalala po ninyo, nung unang sinabi itong K-12 program, ano ang pinangako nila? Pagtapos mo ng grade 12, job ready ka at college ready. Pero ngayon, 2025 na, alam po natin ang tunay. Ang mga graduates ng grade 12 natin, hindi naman po talaga nakakuha ng kalidad na trabaho. Yung mga empleyado pong hinahanap maging college graduate, maganda magkaroon ng profesyon, abogado, doktor, nurse, teacher, accountant, ininyero. Pero alam natin ang totoo, hindi sapat ang edukasyon lang. May question po kami! Tingin po tayo dun sa taas ay hindi wala tayo doon! I-picture yung people na ready! 1, 2, 3! Isa pa! 1, 2, 3!
ating mga nasa kaliwa, ang isisigaw natin, Giting ng Pasig. Ang aking mga nasa kanan naman, Vote Straight, Vote Straight. Okay, Vote Straight, Vote Straight. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Giting! Giting ng Pasig! Giting ng Pasig! Vote Straight! Vote Straight! Kaya naman, Pasig! Ang ating mahusay na Mayor Vico Soto! Magandang gabi, Pasig! Kamusta ba kayo? Yung mga nandito sa kaliwa, buhay pa ba tayo? Mataas pa ba ang enerhiya natin? Yung mga nasa gitna, hindi ko po kayo narinig. Lakasan po rin yung mga sigaw. Yung mga nasa bandang kanan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Maraming salamat sa pagdalo sa ating Joint Caucus Districts 1 and 2, Distrito 1, Distrito 2 ng Giting ng Pasig. Nakakataba po ng puso. Mga Pasigenyo, handa na ba kayo? Nasaan po ang mga taga Barangay Palatil? Nasaan po ang mga taga Barangay Pinagbuhatan? Nasaan ang mga taga iba pang barangay? Nasaan ang mga kahit anong sabihin ko, sisigaw? Grabe talaga ang mga Pasigenyo. Binabati ko rin yung mga nakatayo sa truck po natin. Nakikita ko si Ma'am Shalani nandyan po. Teka, huwag kayong tatalon ha. Baka masira yung truck. Singilin po ako ng may-ari. Mga market pet, nakasama po natin. Mga seniors po. Yung mga nasa likod na stage. Dahil ako may tao eh. At syempre, hindi po natin pwede kalimutan ng mga kaibigan natin na nasa upper box, super upper box. Kumustahin niyo kami kay Lord, ha? Ang taas eh. Ano, nasaan po? Nasaan pa po sila? Andun sa pinakadulo, naririnig niyo ba kami? Kung hindi niyo po ako naririnig, kumaway po kayo. Hindi nila ako naririnig. Maraming salamat. Yung mga nandito sa harapan, yung mga nakaupo sa naman. Mamilabdo, magandang gabi po sa inyo. May mga tao pa pala dito. Bala po ako dyan. Teka lang. Yan. Mga Pasigenyo, tunay na malayo na po ang narating natin bilang isang lungsod. Ngayong 2025, masasabi po natin, now is the best time to be a Pasigenyo. Bakit po? Nanay, kamusta po kayo? Po, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po. Opo, thank you po. Maraming salamat, Nanay. Opo, maraming salamat po dito. Opo, maraming salamat po sa lunchbox na binigay niyo po sa akin. Thank you po. Ngayon po, kung maaalala po ninyo, noong 2019, nagkaroon po kami ng meeting dito din po sa kinatatayuan po natin ngayon. 2019, kasama kami. Grabe yung energy, ramdam na ramdam po. Sabi ko nga, 2019, nag-meeting po kami dito, masaya po tayo noon. 2022, nawala na yung takutan, nawala na yung palakasan, mas komportable nang lumabas sa mga tao. Galing pa tayong pandemya ng mga panahon na yun, pero
dumami yung bilang natin noong 2022. Pero ngayon 2025, grabe, ramdam na ramdam po ang inyong enerhiya, ang inyong suporta. Mas marami pa po tayo ngayon 2025, mas masigla pa po tayo at talagang masasabi po natin na malayong-malayo na ang narating natin sa pagpapatupad ng matitinding pagbabago sa ating lungsod. Pinaglaban natin nung nag-uumpisa tayo, 2019, pagbabago. At siniguro po natin na yung pagbabago na yun ay hindi mananatiling mababaw lamang. Kasi pwedeng nagpalit tayo ng muka, nagpalit tayo ng pangalan ng mga Pasigueño. Grabe. Grabe po. Relax lang po kayo, baka mapaos po kayo. Pero alam ko rin po na pag malapit na ang eleksyon, pag campaign period, ngayong araw po na ito, day 13. Day 13 pa lang po ng official local campaign period. Alam ko, nagugulat po yung iba. Akala po ng iba, matagal na yung campaign. Kasi yung iba kasi, mga isang taon nang nangangampanya, kaya hindi halata na. 13 days pa lang po talaga yung local official campaign period natin. Alam mo, nanawa na po tayo bilang mga Pasigueño, bilang mga Pilipino, na tuwing malapit na ang eleksyon, tuwing campaign period, paulit-ulit, ang daming pangako na binibitawan ng mga politiko, ng mga nangandidato. Tama po ba? Nanawa na po tayo sa puro pangako. Ano ba nangyayari sa pangako? Kaya ang bilin ko po sa mga kasama natin sa Giting ng Pasig, kung tayo po mga kandidato, tayo po ay magkakaroon ng caucus, mga meeting, araw-araw, mag-house to house po tayo. Ang bilin ko po sa kanila, huwag tayong mangako ng kung ano-ano. Kasi madali lang po para sa isang politiko na ipangako sa inyo ang langit at lupa. Sabihin, lahat ipapagawa, lahat gagawin. Ang daling magsabi na, bibigyan kayo lahat ng tig 1 milyon. Kaya madali lang sabihin, laway lang ang puhunan. Madali pong mangako ng langit at lupa. Pero mas pinipili po natin na hindi gawin yun. Tinitingnan lang natin, ano ba yung kayang gawin? Si Lord Angelo. Yung budget ng mga barangay natin, di ba dati, depende sa barangay. May iba, medyo transparent, nakikita natin. Yung iba, hindi talaga natin alam kung ano ng Councilor Maro. Yung 3 accomplishment po na yun ng mga district councilors natin. Narinig niyo po ba noong 2022 na pinangako nila yon? Hindi po nila pinangako yun, pero nakita na pwedeng gawin, kayang gawin at dapat gawin, ginawa na lang po natin. At syempre meron din tayong 3 kasama pa na magiging bagong konsehal ng lungsod ng Pasig sa Distrito 2. Una po, siguro kilala niyo naman po siya, lalo na kung may bunga dito. Maganda yung programa niya sa laban sa malnutrition. Siya po, si Councilor Boyie Abunda. Boyie, ano ba yan? Raimundo! Sorry, Tito Cory. Siyempre, nandyan din po ang ating kaibigan na hindi ko sure, mukha bang senior citizen to? Anong Warren Incenso? Anong Warren Tosino? Si Consial Warren Inocencio, pag nagsasalita, laging nakaganito. Tama ka, mali. Yung mga nakatayo dito, sana may Warren Incencio. Diba laging nakaganto? Oy, sana all. Last but not the least, may naisip akong sabihin, kaso
nakonsensya akong asarin siya kasi sobrang bait. Sabihin ko na lang na siya yung pinakamabait na konsehal ng Giting ng Pasig. Ryan Enriquez. At syempre, kung merong City Council, kung merong Sangguniang Panlungsod, kung merong tagapangasiwa o presiding officer ng Sangguniang Panlungsod, ay, ano ba sabi ko? Tama. Kung merong Sangguniang Panlungsod, merong tagapangasiwa. Ibig ko sabihin, kailangan mahusay sa yung nagkukumpas doon sa City Council. At ang laki po ng pasasalamat ko sa inyo dahil noong 2022, binigyan niyo ako ng mga mas maayos, mas matitibay na mga kasama. Ang ating Vice Mayor, siguro masasabi natin, sinubukan natin siya bilang Vice Mayor noong 2022 pero sa loob ng 3 taon, napatunayan niya ang kanyang sarili. Anong napatunayan niya? Napatunayan niya na masipag siya. Hindi umabsent. Talagang nagtatrabaho. Pinatunayan niya rin po na siya ay matalino, nag-iisip ng solusyon sa mga problema natin. Yung Pag-asa Scholarship Program, siya nag-isip nun. Pero higit sa lahat, napatunayan po ni Vice Mayor Dodot Jaworski na meron siyang integridad at meron siyang prinsipyo. Vice Mayor Dodot Jaworski po, sa congressman, alam ko po na kahit hindi ko nabanggitin, basahin niyo po yung nasa pink na pamaypay sa folletos po na pinamimigay nila. Isa yan sa paborito kong basahin. Bago ako matulog sa gabi, binabasa ko po yung pink na folletos ni Kong Roman. Alam niyo kung bakit? Kasi nakaka-proud. Pag nababasa ko yung mga accomplishment ng congressman natin, alam niyo, sa totoo lang, nakaka-proud na yung gumawa po ng lahat ng yan, congressman natin sa Pasig, Roman Romulo. Mula 2019, marami tayong nagawa, marami tayong napagtagumpayan. Pero ang totoo, siyempre may pandemya din noong 2020, 2021. Pero ang totoo, mula 2022, nung binigyan niyo ako ng mas matitibay na kasama, mas bubunis din, mas bumilis din, mas umayos din ang ating pamahalaan. Hindi ito kaya ng mayor lang. Hindi po ito kaya kahit anong gawin natin. Kahit sabihin mo masipag, magaling. Hindi kaya ng mayor ito mag-isa. Kailangan buong team. Hindi pwede. Sasakay ka ng bus o ng jeep. Yung driver gustong dumiretso. Pero yung mga katabi niya, yung pasahero, gustong kumaliwat kanan. Disgrasya po yun. Huwag po ganun. Kailangan dire-diretso tayo. Lalo na sa panahon ngayon na may mga tao na gusto tayong umatras. Bakit po kaya? Siguro mas nakikinabang sila doon sa mga lumang kalakaran. Yung mga naglalakad doon ng pogo, yung mga humihingi ng porsyento sa mga kontrata ng city government, yung mga nakaupo noon, o kung hindi man sila nakaupo, sila yung kontratista parati ng LGU. Tapos na tayo sa ganun mga lumang kalakaran. Nalagpasan na natin yan bilang isang lungsod. Nandito na po tayo ngayon. Tinataguyod na natin ang mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno. Kaya vote straight, Giting ng Pasig. Hindi tayo atras. Abante tayo mga Pasigenyo. Hindi tayo kakaliwat kanan. Hindi tayo liliko. Dire-diretso tayo bilang isang lungsod. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Vote straight. God bless Pasig City. Ang ating mahusay na mayor, Mayor Vico Soto. Okay, yung district mo ng district nito, pag-group picture lang po tayo. Bago po tayo magsibaba. Group picture lang po tayo.